say you're on the run to the other side, my love. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Come on, you say you wanna try, but you Imbang na bigat, mahabigyan kapusanan sa kinamin at atin ito nagagigra. Wajan tilalanggot niya mga iparuntal na sa programa, ya tinoo para sa rin mamaestra, ugugaw, tan sa rin atin, laklat sa rin panahon, ya sa goals of face-to-face classes na po si COVID-19. Sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, halina makinig at makisa sa leksyon Pangasinan, radyo na, paaralan pa. And for today, muli na naman po ninyo makakasama ang inyong lingkod, Joseph Canilang Bacani. And maya-maya siguro makakasama rin po natin ating partner, si Sir Sir Richard Marzan. At samantala, sa loob ng isang oras, ating alamin ang mga pinakabagong kaganapan sa ating mga paaralan, lalong-lalo na sa SDO1 Pangasinan. Dito sa ating leksyon Pangasinan, radyo na, paaralan pa. Sa umaga nito mga kaibigan, sa araw na ito ng Friday, pag-uusapan po natin yung mga updates sa Basic Education Learning Continuity Plan. Kabilang na rin po ang Learning Delivery Modalities. Ganon din po ang pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa mga computation guidelines para sa pagdiriwang ng SDO1 Pangasinan sa National Teachers Month at World Teachers Day. At sa umagang ito, mapalad po tayo muli na makakasama po natin ang dalawa sa mga matataas na opisyal ng sangay ng SDO1 Pangasinan para alamin po natin yung mga updates sa Basic Education Learning Continuity Plan at yung Learning Delivery Modalities. Unahin ko na po, nababatiin ating isa sa mga opisyal po natin dito sa SDO1 Pangasinan, si Dr. Carmina Gutierrez. Ma'am, good morning po sa inyo. Magandang po sa inyo, sir. Yan. Kumusta na po kayo? Maayos naman po at tayo na po ngayon ay nagsisimula ng mag-prepare for the opening of classes on October 5. At sa tingin ko po, pasado na rin po ang SDO ng Pangasinan. Yan. At siyempre mga kaibigan, ating tawag ito, yung ating Schools Division Superintendent ng SDO1 Pangasinan. None other than si Dr. Sheila Marie A. Premesias. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Joseph. At sa lahat ng nanonood, especially yung mga teachers natin at mga school heads natin at mga magulang at mga bata na nanonood ngayon, magandang umaga sa inyong lahat.
mag-share lang. We only have how many days more bago po mag-umpisa yung open yung classes October 5. Yes, yes. Meron ba tayong update, ma'am, para po may bahagi natin sa ating mga guro at that they will be guided accordingly, lalo-lalo na sa ating mga bata at sa ating mga magulang sa ganitong panahon na nasa pandemya po tayo. Yeah, kaya tayo nandito ngayon, Joseph, with our CID chief, si Dr. Gutierrez, para mas malinawagan ang ating mga kaguruan, ang ating mga school heads, kasi alam mo naman, wala tayong face-to-face. Ito lang ata yung pinakamabilis na komunikasyon na pwede natin gawin. Kaya sana nakikinig ang ating mga school heads at ang ating mga magulang, lalo-lalo na ang ating mga guro. So, ipapaliwanag natin yung iba't ibang preparasyon dahil talagang nalalapit na ang October 5. And as of the moment, ay tuloy na tuloy. So, yun po ang instruction na nanggagaling po sa taas. So, pinaghahandaan po natin yan. Meron tayong mga preparasyon o psychosocial na tinatawag, mental health and psychosocial na mangyayari ito sa October 5 mismo, 2 linggo yan. At kung ano ba yung mga iba't ibang modality, ilang beses na kating sinabi yung iba't ibang modalities. Pero titignan natin kung gaano nakahanda ang SDO1 Pangasinan, ang ating division, pagdating sa printed modules, kasi yan po yung medyo talagang pinagpipreparahan po natin. So ipapaliwanag po natin, ipapaliwanag ng ating chief kung hanggang saan ang kakayahan para makapag-prepare na rin yung iba. Kasi pinag-aralan natin maigi yung mga modules na ibaba, ilang pages, ilang copies, so kanino ibibigay, anong school ibibigay. So yun ay ipapaliwanag ng ating chief kung paano ito mangyayari, yung mga printed modules at paano yung pag-deliver or pagbigay sa ating mga magulang. So, sa preparasyon na ito, marami tayong isasaalang-alang, yung health ng ating mga magulang sa pagkuha, at syempre, yung health din ng ating mga guro. Okay, since walang face-to-face. So, siguro pwede na natin tanungin si Chief kung paano ang mangyayari sa ating mga printed modules dahil meron na siyang listahan ito. Ayan. O nga po, Chief, pakipaliwanag na lang po sa ating mga guro, paano nga bang mangyayari sa distribution ng mga modules niya? So sir, bago po ang lahat, bago po natin talakayin ang distribution of modules, gusto ko pong malaman ng ating mga kaguruan at ating mga punong guro at mga magulang kung ano nga ba yung mga printed modules na pwedeng ibigay sa kanila. So unahin po natin yung sinasabi nating self-learning module o SLMS. Saan nga ba nanggaling yung self-learning module na yan? Yan po ay nanggaling po sa ating central office na i-download po sa region, in-upload at i-download ng region at di-download din po ng ating LRMDS. So yun po yung primary na gagamitin po for the printed modular distance delivery of learning. So, ang pangalawa po, pwede naman po tayong gumamit ng activity sheets. Yung activity sheets na yun po ay prepared po ng regional office, spearheaded by the CLMD. Tinawag po ang lahat ng mga sangay o divisions, 14 divisions para mag-prepare ng activity sheets. Dito sa SDO1 Pangasinan, gumawa din po tayo ng digitized learning materials. Prior po sa pandemya, meron na po tayo. At ngayon po, kinonvert po ng mga schools yung mga digitized materials into activity sheets. At meron din po tayong school-based activity sheets na ginawa din nila just in case magkakaproblema po yung mga uploading and downloading of materials. So yun po, inuulit ko po, meron tayong self-learning modules na nanggaling sa central office at yun po yung primary at yung mga secondary materials, yun po yung activity sheets from the region, digitized materials converted po ng activity sheets na galing po ng SDO at mga school-based activity sheets. So dito po sa SLMS na galing po ng region,
meron po silang binabang sub-arrow nito. Medyo malaki kung titingnan po yung sub-arrow natin, milyon din naman pong pinag-uusapan. Kaya lang po iyon po ay hinati sa dalawa for first quarter and second quarter. At kung susumahin po, based on appropriation sa ating mga schools, konti na lamang po yung matitira considering po yung number of schools dito sa SDO 1 Pangasinan. So ang mangyayari po, based on the appropriation ng ating Bids and Awards Committee, ang pondo po o yung SLMS na i-reproduce ng Schools Division Office 1 Pangasinan ay po 25% for elementary. For secondary, yung junior high school po ay 15% at yung senior high school po ay 10%. Ito yung basis enrollment. Yes, Okay, basis ma'am. enrollment. Base po sa enrollment. At ito po, bakit ganun po yung paghati-hati? Bakit po mas malaki sa elementary at sumunod yung junior high at senior high? Kasi po sa elementary, konti lamang po yung may kakayahan na maggamit po ng mga gadgets. Yes, So ma'am. mas marami yung percentage ng allocation for elementary. At bakit mas malaki ng konti yung sa junior high kaysa sa senior high? Ganon din po. Mas may kakayahan yung senior high for digital format, so mas nilakihan ng konti rin yung junior high. So paano po yun gagawin? Based on the report of our Bids and Awards Committee, ang first delivery po nila ay October 14, 2020 across all grade levels, across all subject areas. Ang i-deliver po nila ay ang modules 1, 2, and 3. So yun po yung gagamitin nila during that period. Then, ang susunod po na delivery period nila ay October 28, 2020. Yun naman po yung modules 4 to 6. Then susunod po na delivery nila ay November 11, 2020, yung modules 7, 2, and 8. At November 25, 2020, modules 9 and 10. Bakit po ganon? Baka sasabihin po ng ating mga paaralan, ng ating mga kaguruhan, ng ating mga magulang, kung bakit magsisimula na ng October 4, ngayon pa lang magkakaroon ng delivery. Bakit kay tagal? Halimbawa, sasabihin nila, dumating naman ng maaga yung araw ninyo, bakit ngayon lang? It's because naghintay din tayo ng primary materials, which is the SLMS, na in-upload at dinownload din ng region. Ito po yung galing sa central office, since ito po yung major na dapat na i-print from yung pondo na nanggaling po sa kanila. So, ganun po yun. Anyway, meron naman din po tayong mga contingency plan kung paano yan. At pwede naman po that from October 5 to October 14, gagamit muna sila ng psychosocial kit na materials na gagamitin in time for the delivery and distribution of this SLMS. So, paano po mangyayari ang ating distribution? Muli, ang sabi po ng ating Bids and Awards Committee, ang distribution po na binabanggit nila ay i-deliver po sa mga district offices. In the district offices, meron naman po tayong mga CID personnel na in charge po sa as inspectorate team. At yan po nakasegregate na yan per school, at yan po yung kukunin ng mga school heads together with their property custodian doon sa district para kaagad maibigay sa ating mga learners. Now, ano po ngayon yung susunod na problema natin? Kung ang binanggit natin ay ang allotment for elementary na kinaya ng ating division office ay 25% for elementary, then 15% for junior high school, and 10% for senior high school. Ito po yung ating contingency plan.
Nag-distribute na po tayo ng mga textbooks including buffer. Nakapaloob din naman po doon sa LDM Module 2 ng ating mga school heads and teachers that in the absence of the primary materials, which is the LMS, pwede po tayong gumamit ng textbooks. So from the textbooks, pwede din tayong gumamit ng activity sheets. So yung mabibigyan na po ng SLMS module, kung hindi magkakaroon ng 1:1 ratio ang ating textbooks, ibibigay doon sa gagamit ng activity sheets. Now, ang tanong po, baka sasabihin ulit ng mga magulang o ang ating mga mag-aaral, bakit sila, yung iba ay SLMS, yung iba ay activity sheets? May mga paaralan kasi na hindi kalakihan po ang kanilang maintenance and other operating expenses o konti lamang po yung pondo. Kung SLMS po yung kanilang i-reproduce, mahihirapan din po sila because hinahanap din po nila na magkaroon ng 1:1 ratio kasi hindi naman po siya face-to-face, hindi magkatabi yung bata, magkaibang bahay. So in that case, ang pwede po natin gawin, yung magkakaroon ng SLMS, sila po ay hindi na mabibigyan muna ng textbooks. Depende na po sa allotment. I-check din ni principal because we have given them orders already to distribute the textbook prior to the opening of classes. At this time, ang atin pong LRMDC, mag-check na po kung yung mga kinuha po nilang textbooks dito sa division office ay na-distribute na po sa mga schools. So far po, based on the monitoring of the LRMDC, naka-distribute na po yung iba. Kasi medyo po mahirap din pong distribution kasi wala pong face-to-face at naka-work from home po yung ating mga guro. So, ang ginawa din pong scheme, gumawa din sila kung papaano man lang, skeletal workforce pwedeng mag-distribute. So, inuulit po natin, yung magkakaroon po ng SLMS to be identified by the school, sila na kasi yung may kakayahan, kasi 25, 15, and 10% yung ratio, so aaralin nila ngayon kung ilang percent yung mabibigyan nila ng SLMS, and the rest bibigyan nila ng textbooks at bibigyan nila ng activity sheets. So muli, saan po manggagaling yung activity sheets natin? Meron pong prepared by the regional office na pinagtulungan ng mga division offices na ipiprepare. So naka-ready na rin po yun. Now, ang tanong din po ulit, yung self-learning modules or SLMS from the central office for the first quarter is not yet complete. So andoon po sa ating LR portal at sa ating LRMDS Facebook kung ano yung mga ready SLMS na na-download na po. So in the absence of that, nakagawa na rin po ng paraan ng ating mga education program supervisors for their backup. So ang una po naming backup ay mga activity sheets from the regional office na pwede na rin i-download ng mga schools para masimulan na rin po nilang gawin yung kanilang counterpart. Now, kung titingnan ulit natin, baka itanong ulit nila, kulang din naman yung activity sheets in the regional office. Meron pa rin natitira. Then meron tayong backup in the division office using the converted digitized materials into activity sheets. So, ikakamada na po yun ng ating mga school heads. So, yun po yun. Magbibigay po ako ng isang halimbawa para mas malinaw sa ating mga kaguruan, mga punong guro at mga magulang at sa mga mag-aaral. Halimbawa po, sa sitwasyon ng isang malaking school, Pangasinan National High School, meron siya halimbawang 1,000 mag-aaral sa grade 10. So, sa 1,000 po, ilan yung mag-i-stay sa synchronous at asynchronous? Around 20%. So, ilan? Halimbawa, from the 1,000 grade 10 learners, maiiwan po yung 800 na mag-aaral. So, kung ang binanggit po natin, halimbawa ay senior high, ay grade 10 yon, what is the 15% of the 800? Yun po yung i-deliver
ng SDO1 Pangasinan through the Bids and Awards Committee. At yung natira pong percentage, yun po yung i-reproduce ng school. Ang tanong, kung halimbawa man po may naiwan na around 600 na i-reproduce ang school at wala siyang kalakihang budget for that, ano ang pwedeng gawin ni school head? Pwede siyang magkaroon ng set A and set B. Example, English, Filipino, Araling Panlipunan, and Math, set A. Doon naman sa kabila, set B, PLE, Mate, Science, kung ano yung natitirang subject na wala doon sa set A. So, anong mangyayari? Since halimbawa, yung 1,000 mag-aaral na yon ay merong 20 sections. So, magpalitan si section yung set A halimbawa ay sections 1 to 10. Tapos yung set B ay sections 11 to 20. So ang mangyayari, si section 1 and section 2 magpapalitan. After 2 weeks, palitan din sa kabila para magkaroon pa rin ng 1:1 ratio. Iyon po yung sample lang namin. Mga ibang paaralan, meron din po silang other scheme at nag-ready na din po ang ating mga punong guro kung ano po yung contingency plan nila as regard to that. Yun lamang po ay isang halimbawa na pwede na nila pong magamit para halimbawa sa mga malalaking paaralan. Thank you, Dr. Carmina. I think malinaw na po yun sa atin lahat. Detailed naman yung nabanggit ni Dr. Carmina sa ating lahat. At gusto ko lang matanong, Madam, yung pong printed materials niyan, when you speak of modules, these are printed materials. Ano po? Who will print the materials? Ang division, ang region, or the school mismo? Yung 25% po na ina-allocate ng SDO1 Pangasinan para sa mga schools ay ang division office po ang nag-prepare care of the bids and awards committee. Yun po yun may sub-arrow. Yun pong natitirang percentage na gagawin ng mga schools ay sila na po at pwede nilang kukunin sa MOOP or another source of fund na pwede nilang magamit po. Kaya binibigyan namin sila ng contingency plan kasi pag hindi po kumulang po yung kanilang budget, meron pa rin other skill na magamit na ang mangyayari 1:1 pa rin yung mga bata kagaya ng pagkakaroon ng set A and set B. So that makes these modules very expensive talaga because you will be printing it. You'll be needing a lot of paper for that. Tapos yung distribution pa. Okay, nakikita natin doon maestro, is that if 25% ang allocation para sa enrollment, we're speaking of enrollment, no? But kung ang inopt nilang modality is online or offline, medyo ibabawas natin sila doon. It did not to give the entire enrollment ng 1:1. Hindi natin i-cover ng ganun. So, napaka-importante yung result ng Decision 3. Decision 3 ba yung kung ano talaga, kasi parang nagbabago na ang gusto ng magulang ngayon. Example nga, yung Pangasinan National High School. Hindi niya naman kinikater ang Lingay lang. May iba-ibang municipality ang kinikater ang PNHS as far as Aguilar, I think. So, ang pinoproblema kasi ng ibang magulang dyan, if and case nag-lockdown, at paano nila kukunin yung mga printed modules. Yes. So, kung meron tayong digital files na pwedeng ibigay sa mga magulang, ibibigay rin yun ng mga school heads. Kung ginusto ng magulang, kasi parang pupunta pa ba siya doon, pwede namang isend sa kanya yung mga digital files. So, pwedeng isend po yan ng mga advisors nila para mas, hindi na sila gagastos sa pamasahe. Pero, ang importante po doon, dapat masabi rin ng magulang na ma'am, dati nag-ano ako ng printed talaga, bigay niyo sa akin, pero nakita ko, pwede bang ibawas nyo na lang ako para hindi naman, tapos hindi naman niya kukunin, nakaalat siya doon. So, dapat ang magulang din makipag-cooperate. Pag nakikita niya na mas taxing sa kanya yung pumupunta at gusto niya na yung digital files na lang, sabihan niya yung si school. So,
ang nakikita rin natin nakakatulong dyan, ang mga LGU natin, nakita natin na nagbigay na sila ng risograph sa mga schools. Ang worry ko lang doon sa mga ibang schools na maliliit talaga, sana nandito ang accountant natin, yung pag-liquidate po nila, paano sila bibili nung ink kung yung ink nila ay yung toner nila ay mahal, tapos 10,000 lang yung kanilang MOE. So yun din ang nakikita natin isa. Lalampas yung presyo ng ink at paano sila mag-uusap. So tinitingnan natin yung paraan na yun kasi mas maganda sana in one district mag-usap na sila, sino ang bibili ng ink, paano nila i-liquidate, kaya yun ang medyo tinitingnan ko ng maayos din. Kasi sa liquidation magkakaproblema talaga. Pero hindi siya magkakaproblema kung lahat ng gagamitin ay ibibigay ng LGU. Like coupon, ink, kompleto. Pero kung yung riso lang, parang nakikita ko magkakaproblema yung maliliit na school na konti lang naman yung ipiprint nila, baka mas mahalan sila kung bibili sila ng toner. So, yun din ang nakikita natin isa. Pero meron nga tayong option, maganda yung ipaliwanag ni Carmina na set A, set B. So, itong link na ito, si A, hawak niya ito, tapos palitan lang so that magkaroon nga sila ng mga printed. Yung backup natin na offline at online, ay yun din ay malaking maitutulong doon, Master Joseph. Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa mga ibang mayors natin na talagang pinapalakas yung internet connectivity nila. Kahit doon lang sa bayan, sabi ko nga kahit doon lang sa bayan, para at least makapag-download sila sa bayan ng mga files, tapos uwi na sila, and then may bigay nila sa bata gamit ang flash drive at maibahagi nila yung digital files. If and when talagang wala na talagang coupon, wala na talaga, dapat handa tayo para doon. So, maganda yung ginagawa ng LGU natin na pinapalakas yung internet connectivity sa bayan. Meron din tayong nakikita na pinapalakas din o pinapalagyan sa mga barangay. Yeah. When I went to Barangay Tumba, dito sa Lingayen, nalaman ko na si Kapitan, pinakabitan na niya ng internet yung barangay hall. So, meron silang internet doon. Pinag-uusapan nga namin kung paano, pwede ba tayo maglagay ng TV dyan. Pero nung nakita, kapag naglagay ng TV, dadagsa. Okay, so, ang sinuggest natin doon, yung tablet talaga. Kasi yung tablet madadala mo, tapos pwede 6 lang yan, 2 lang. So, parang mas mainam sa atin yung tablet. Kung yun ang gagawin natin, kasi nga yung fear natin baka dumagsa at talagang magkumpulan sila, mas mahirap yun. Hindi natin mamimaintain yung social distancing. So, nagpapasalamat tayo sa mga local officials natin doon. May maidagdag lang ako, ma'am. Sige, ma'am. Yung SLMS naman, pwede nilang printed modular ang gagamitin at pwede rin namang digital format ang paglalagyan nila. So, yung mga meron ng tablet, may kakayahan, pwede namang digital format ang gagamitin nila for the SLMS. As per the LDM Module 2, nakasaad doon, that is the primary SLMS na gagamitin in printed modular or in digital format. Yun naman. Yes. So, yung kakailanganin ng mga school, mga teachers natin ang flash drive. Ito po yung sinasabi nating flash drive para ma-download at maibigay sa magulang. Okay? So, pwede nilang ilagay na doon sa mga tablets yung mga SLM, yung self-learning modules, at doon na sila magbabasa sa mga tablets nila. Or pwede rin sa cellphone. Pwede rin nilang gamitin yung cellphone nila. So, unti-unti po tayong nalilinawan mga kaibigan. So, kung paano tatakbo yung ating pagtuturo ngayon sa ating mga classroom, sa ating mga eskwelahan, habang nasa ilalim po tayo ng pandemic. So, marami po tayong pagpipilian at sa mga sinabi sa atin ni Dr. Carmina at saka ni Dr. Sheila Marie Premencias, palagay ko handang-handa ng SDO1 Pangasinan. Yun nga, sa paliwanag ni kanina, nakita nyo naman, handang-handa na tayo. Yung distribution ay module 1, module. Tama lang naman kasi kung bibigay mo naman, di naman nila magagamit yan ng sabay-sabay. Yes, tumutugma naman tayo sa timelines. Kaya okay lang po, sabi ko nga, mag-relax lang tayo at magtuloy-tuloy ito basta sama-sama tayo makipag-cooperate yung mga magulang natin.
So magiging okay, magiging handa ang lahat. Don't worry kids, yung ating mga mag-aaral. Alam ko excited na kayo mag-aaral. Babalik na kayo October 5. Walang ano na yan ha. Tuloy-tuloy na po yan. Sana tuloy-tuloy na po. Opo. Ma'am, Dr. Carmina, baka may gusto pa po kayong iparating sa ating mga teachers, sa ating mga learners. So, ito po ay panawagan sa ating mga guro, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang. So, as early as now, sa ating mga guro, kailangan na po nilang i-check yung kanilang mga teachers kung nakapag-download na po sila ng most essential learning competencies, although nakalagay na po doon sa SLMS yung mga MELCs na yon, pero maganda pa rin na meron silang kopya. Hindi, kung itatanong nila kung nag-download sila noon ng curriculum guide, ngayon ang kakailanganin po ay MELCs, di mag-download din po sila at maganda po kung tig-isa. Meron din, pwede naman po nilang i-print yon or ilagay sa digital files. So aside from the MELC, gusto din po namin ipahatid sa mga punong guro at mga guro na magkaroon na po sila ng weekly home learning plan for distance learning. Itong weekly home learning plan ay hindi lamang po para sa synchronous and asynchronous, kundi pati sa printed modular. Kasi baka mamaya, on their own yung mga bata, ay pare-parehas pala na yun yung gusto din ni teacher o subject teacher na gagawin nila sa oras na yon. So it would be better at nakalagay naman po sa ating mga DepEd issuances na magkakaroon sila ng weekly home learning plan. At yun po naka-ready na po ngayon. Hindi po yun i-ready on the start of classes. Kasi pag ganun po, marami na pong nasayang na oras. So aside from the o weekly home learning plan, dapat ang mga teachers ngayon, meron na po silang listahan ng kanilang mga mag-aaral, listahan ng mga magulang, sino ba ang in-charge facilitator nila, is it the mother, the father, siblings, o kamag-anak, o katulong, at dapat nakuha na rin nila pati CP number para matawagan po yung mga yun. So, at the same time, yung distribution po ng textbooks, dapat ma-distribute na lahat sa mga mag-aaral na gagamit ng ating mga activity sheets. Inuulit po, hindi naman po restricted sa mga gagamit ng mga activity sheets. Depende po doon sa ratio ng textbooks na nakuha po nila. Kasi pag i-distribute yung textbooks during the start of classes, late na po. Baka sasabihin ulit, bakit pinadi-distribute na yun yung mga textbook naka-work from home ang mga teachers? Ang magdi-distribute po yun, may skeletal workforce na pwede nilang magamit o yung mga property custodian ng mga schools together with the school head naman na pwede pong mag-distribute. So, ito po, wag po tayong may stress, sundan lang po natin yung mga ginagawa, matatapos din po yan. When we started the K-12, mas madugo po kasi ang kailangan natin ay classroom, especially to senior high school. Kumulang po tayo ng classroom, kumulang tayo ng teachers, walang textbooks, walang PBL equipment, nakaraos tayo, at ngayon, kayang-kaya po natin yan, tulong-tulong lang po. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Dr. Carmina, at ang ating namang Schools Division Superintendent, Madam Sheila, baka may gusto pa po kayong... Yes, Maestro Joseph, ito po yung hinihiling ko sa mga magulang natin. Kasi may naririnig tayo kasi na trabaho ng teachers yung pag-distribute bahay-bahay. So, maawa naman kayo sa aming mga guro. Kasi kung 50 ang estudyante yan at i-distribute niya bahay-bahay, ay baka talagang hindi pa siya, baka magkasakit talaga yan at ma-COVID pa at makahawa siya sa ibang teachers, ay mag-lockdown yung buong school, wala pong magtuturo. So, ang pinaka isinusulong namin na ang distribution ay magmumula sa eskwelahan. Okay. Doon po sila mag-distribute kasi meron tayong health protocols na ginawa na inanda na natin ang mga schools. So,
Every week lang naman yan, di ba Carmina? Every week lang naman napupunta yung ating mga magulang para kukunin yung mga printed modules. So, pag doon nila kukunin, at least masisigurado natin na safe ang magulang, safe pa rin yung mga teachers natin. So, yun lang naman po sana ang hinihilingin namin sa ating mga magulang, kooperasyon. Second is yung pag nagpagawa tayo ng activity sheets o pinagsagot natin yung mga bata natin, sana yung gabay ng magulang at patnubay, hindi po sila yung sasagot. Okay, sa mga printed modules. Kasi yung ang tanong sa akin, paano natin makakasigurado na yung bata talaga ang sumasagot o gumagawa sa mga printed. Hindi na namin po makikita yan. So, responsibilidad na yung nanang magulang na patnubayan, gabayan ang kanilang mga anak dito sa bagong normal ng pagkatuto ng kanilang mga anak. At sabi ko nga, pwede namang i-check ng teacher yan eh. Kung sunod-sunod na 100% ang nakuha ng bata, ay magtataka na rin yung teacher, eh dati namang average yung bata, ay baka nga yung magulang o yung kapatid na ang sumasagot. So, para hindi na tayo darating sa puntong yun, na mag-check pa, so kailangan talagang iba yung gabay at patnubay ng ating mga magulang. Kooperasyon na ng community na rin, at yung mga sinusulong nating programa, yung bayanihan tablets, yung pakikiisa ng ating mga local officials para mas magabayan din ang mga magulang na sumuporta talaga sa ating mga guro. So yun lang po ang mga hinihiling natin, at sa ating mga teachers, mag-ingat po kayo, alagaan nyo ang mga sarili ninyo kasi sa panahong ito, talagang sarili mo na, ikaw na mag-aalaga sa sarili mo. So yung mga sinasaad na dapat i-follow natin na health protocols ay gawin nyo po. Social distancing, wearing with face mask and face shields, at of course yung pagkain ng masustansya at pag-inom ng vitamins ay huwag nyo pong kalimutan. So, good luck sa ating lahat sa October 5. Good luck. Okay, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Dr. Shena Marie Premicias, ma'am, our Schools Division Superintendent ng SD1 Pangasinan. Mga kaibigan, we'll have to excuse them kasi they're so busy, lalong-lalo na si Madam Sheila, umiikot pa yan sa mga bayan para makipag-coordinate sa ating mga LGUs para maging mahanda yung ating mga eskwelahan pagdating po ng October 5. Actually, andyan pa yung programa nilang bayanihan tablets, yun, bayanihan tablets, at marami na po mga LGUs na puro positive po yung kanilang mga responses, at unti-unti bumibili po sila ng mga tablets na pinamamahagi naman natin ngayon doon po sa mga deserving na mga estudyante na kailangan po magkaroon po sila ng mga tablets na yan. Okay. So, good luck po, Dr. Carmina, Madam Sheila, at ingat po kayo lagi rin. Yan. Okay. Thank you. Okay po. At batiin lang po natin mga kaibigan, yung ating mga taga-subaybay. We have Sir Chody Mararag de los Santos, Madam Roda Medrano, sabi niya, good morning po, watching from Cabayawasan Elementary School, Mga Tarunguan District. We have Luz Biminda Una Iglesias of Mga Tarang, Leonila Mainigo Soriano of George C. De Vera Elementary School, Marian Romboa, good morning po, watching from Labrador District. Madet Ordonia Mislang, good morning, watching from Lagit Padilla Elementary School. Leia Likiran Salanga, good morning po, watching from Payas National High School. Catalina Tedera, good morning, watching from Salabante Elementary School, Orbistondo District. Brenda Mejia Garcia de Guzman, good morning po, watching from Kamali National High School. Ferrer Nelia, good day po sa lahat, watching from SDO1 po. Eldera Idos, Lina Soriano from Bunlag Elementary School, Lynn Soquilia, Josefina Dumantay, si Madam Lynn sa Mapandan, si Madam Josefina naman sa Solumagi Norte Elementary School, Madam Analisa Ferrer Aguila of Calasiao District, Mr. Bong Abalos, Madam Luz Biminda Una Iglesias from Olo Elementary School, Matarang, Madam Cleofi Avila Transfiguration, yan, Transfiguracion, yan, from Cabayawasan Elementary School. Nick Loresco Langit, good morning po. Elizabeth Flores Castro of Labrador, Joan de Guzman Nipas of
Katuday National High School, Blisilda Rosario of Magtaking Elementary School, Bugalyon 1, Beverly Habunilio of Bugalyon, Neylanor Nimora Gatiman of Lingayen 2, Gasang Elementary School, Grace Gregorio de la Cruz, good morning po, watching from Bayawas Integrated School, Orbistondo 2, Ellen Ocampo Caridad, Glenda Tenigue of Lingayen, Risa Paragas of Dulag National High School, Auri Ferrer Tulod, Helen Ocampo Custodio, Lane Soquilia, Annalisa de Vera, Janeta Botardo of Bulinao, Rolando Diaz of Salumage, Johnny Santos Corrales Gracious of Bimali, Pangasinan, Gayaman Elementary School, Grace Fernandez Austria from Malasigiwan, Greta Estonilo, at si Madam Melba Dangat Oliver of Basista District. Good morning po. Wendy Orozco, magandang umaga po from Balinaw. Yan. So second portion ng ating palatuntunan mga kaibigan, dito pa rin po sa Leksyon Pangasinan, radyo na, paaralan pa, ay makakasama naman po natin yung ating mga iba't ibang chairman ng ating contest para sa Gurong Pilipino in celebration of the National Teachers Month and World Teachers Day celebration na may tema pong Gurong Pilipino para sa Batang Pilipino at this will be celebrated on August 8, August 8 mga kaibigan. So with us this morning mga kaibigan, we have two ladies and one gentleman. Yan. We have the chairman of the singing teachers, si Madam Dulce Tolosa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Yan. And we also have our, let me check muna yung ating listahan para hindi po tayo magkamali ha. At the search for broadcast teacher, we have Sir Mark Jerry Oblanda. Sir Mark, good morning. Yan. At siyempre, yung sa ating Gawad Bayaning Guro 2020, we have with us this morning, Madam Beverly Cruz. Good morning, sir. Good morning po, Madam. So, unahin na po natin yung nag-iisang turn. Sa bagay, kasama ko siya. Thank you, sir. Yung ating pag-usapan po natin yung broadcast, tulad po ng ginagawa po natin ngayon, at yung creation po ng mga information officers in the different schools. That is part of our broadcast program na initiated by our Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie A. Premesias. So, search for broadcast teacher, Sir Jerry, paano po ito? Okay, unang-una po magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay, ang kaguruan ng Sangay ng Pangasinan 1. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang itong Leksyon Pangasinan. Ito pong ating broadcast teacher ay component po ng ating pagpapalakas sa information and education arm ng ating sangay. Kung saan ay kaugnay po ito nga, nabanggit ni Sir, kaugnay ito sa mga programang ating inilunsad dito. Yes. Meron na dyan yung ating inilunsad na Balitang Pansangay. So, nabuo po ang ating mga District Information Officers Group. So, bawat schools district po dito sa ating sangay ay meron ng mga District Information Officers. Sila po ay ating mga nagiging conduit or parang mga kasangga ng ating sangay para sa ating integrated information and education campaign. So, maliban po dito sa ating Balitang Pansangay, ito po ay isang recorded newscast. Kakalunsad po ng sangay sa pangunguna ni Dr. Sheila Marie Premesias ang ating Kumustahan sa SDO Pangasinan, SDO1 Pangasinan. Kung saan ito pong Kumustahan sa SDO1 Pangasinan, isa po itong mini talk show. Okay. Na pag-uusapan dito yung mga updates ng lahat, updates about sa DepEd, tapos yung mga nangyayari po dito sa ating sangay at pati rin po sa baba sa ating mga schools districts. Actually, yung pinakamabilis na dissemination ng information is through radio. At lalong-lalo na sa ating mga websites ngayon, mga internet, mga wifi, gamit yung mga makamodernong teknolohiya ngayon. At ito yung isa sa pinakamabisang information dissemination na pinamumunuan ngayon, inumpisa ng SDO1 Pangasinan. Yes sir, tama po kayo dyan. So,
malakas po yung paniniwala ng ating schools division superintendent na kailangan nating palakasin yung ating information and education arm dito sa ating sangay para po mas mapabilis yung ating information dissemination and as well as the information gathering. So, related po dito sa ating broadcast teacher, hinihikayat po natin ang kaguruan ng ating sangay na mag-participate po dito para ma-discover po natin yung ating mga talents galing sa baba. Sapagkat dito po sa ating sangay, sa division office, meron na po tayong balitang pansangay. Itong mga maaaring itong mga manalo po dito sa ating broadcast teacher search ay maimbita natin na maging parte ng ating ng balitang pansangay at iba pang programa dito sa schools division. Maganda po yan, Sir Mark. At ito namang search for broadcast teacher is open to all teaching at saka non-teaching and related teaching personnel ng SDO1 Pangasinan. Yes, sir. Yeah. Dito po sa ating broadcast teacher, sa competition proper po ay may ibibigay sa ating mga participant na isang script. Okay. Script po na related sa tema ng ating National Teachers Month and World Teachers Day celebration na Gurong Filipino para sa Batang Pilipino. And this is a uniform script. Uniform script po kung saan ay babasahin po ito ng ating mga broadcaster. Titignan po dyan kung paano yung delivery nila ng news report. Yun. So isa po yun sa criteria. Kasama na din dyan sa criteria na titignan ng ating mga hurado yung personality ng mga reporter at yung kung paano na i-present yung balita at yung sa overall impact po nila habang tinitignan sila on screen. Yun. Kasi i-record po nila itong mga video, isi-send nilang video Babasahin po nila yung script, maaari po silang magsuot ng akmang damit ng isang dignified news reporter, i-video po nila, then isasubmit po nila yung video iyon doon sa grupo na aming binuo para sa mga participants ng netong competition Sir na ito. Mark, paano nila kukunin yung uniform script na yan? Since sabi natin, bawal muna yung face-to-face. Sir, meron po kaming nabuong isang Facebook group kung saan lahat ng gustong mag-participate sa event na ito ay papasok po sila sa grupong ito. Okay. Dito nila sa grupong ito, ma-access po yung lahat ng information regarding this event. Then dito rin po sila magsasubmit ng kanilang mga entries. Since yung pag-video po nitong event na ito ay gaganapin sa bahay, so kailangan po recorded ang kanilang submission. Yun. So, actually, yung mga ibang school, meron na sila mga balitang pansangay din. So, nahahasa na sila at kailangan lang talagang mas mahasa pa. Yes. Sabi nga ni Sir Mark, hahanap tayo ng yung talagang pinakamagaling na magiging newscaster natin, broadcaster natin later on. Sir Mark, thank you sa... Sir, idagdag ko lang po, sir. Sige, sir. Sige. Dito po sa ating search ng broadcast teacher ay yung integration po ng musical background and musical scoring are allowed and highly encouraged. Yan, para mas mabuhay pa yung pag-newscast ko. Yes, tama po yan, sir. So, ayan po yung ating broadcast teacher search. So, inaasahan po natin, pwede po mag-participate dito ang ating mga kasamahang District Information Officer at iba pang mga guro sa ating sangay, SDO1 Pangasinan. Maraming salamat po. Yan. Tip ko lang po sa inyo, kapag ka po gusto nyo mahasa at masanay na maging newscaster, humarap po kayo sa salamin. Yan. Pag nag-newscast po kayo, magbabasa po kayo ng script po ninyo, humarap po kayo sa salamin. Doon na po ninyo makikita kung magiging effective po kayong newscaster. Thank you, Sir Mark. At ngayon naman sa singing teacher, si Madam Dulcie Tolosa. Madam Dulcie, siguro magandang boses niya, ano ho? Ano ba? Kayo ba isang mga awit? Sa bathroom lang po. Parehas tayo, ma'am. Hanggang bathroom lang. Yun nga po. Sabi ko nga, bakit kaya binigay sa akin ito na committee? Sige, ma'am. Ano po yung mga aasahan natin dito sa singing teacher competition naman? Anyways, ito po yung kakaiba po talaga since we are under pandemic po. Yes. So we will be having the virtual vocal solo competition. Wherein lahat po ng teaching, non-teaching, at saka related teaching personnel at pwede po sumali. But then,
as per our general guidelines po sa competition natin, kailangan magkaroon muna ng district level competition. Okay. At kung sino po yung mananalo, siya po yung pupunta po sa ating division level, which is in October 8 actually. Yeah. But And then- you still had much time for that, di ho ba, ma'am? Yes po. Yes po. Oo. So, it is a virtual vocal solo competition. So, recorded din po ito gaya ng sa broadcast teacher. And i-download or i-upload din po ito doon po sa Facebook page o yung pong ibinigay po namin na link. Makikita po natin yan sa ating Division Memorandum 260 Series of 2020. Nakalagay po doon lahat ng ating mga Facebook pages po. And dito po, pwede po silang kumanta ng mga original composition po nila. Wow. Alam naman po natin na ang ating kaguruan ay magagaling po yan. So wala Only a singer wala and pong a isang composer. contest piece dito, ma'am. Wala po. Ayan. So, it will be original or pwede rin po siyang adapted. Dito po natin makikita yung versatility ng isang teacher. And, Adapted, when you say adapted man, halimbawa, yung melody ng song na yun, familiar sa atin, pero iibahin lang natin yung lyrics. pwede rin pong ganun po. Pwede Yan. rin po. And yung music accompaniment, it could be -1 po or any desired musical instrument po. So, reminder lang po, ito pong mga kanta natin or kakantahin, it should signify hope and resilience among us in time of pandemic. Yes. And also, kailangan po isang kanta lang po, yung buong kanta po. Bawal ang medley. Yes po, is highly discouraged po. So, bawat entry po natin, kailangan po, it will bear your name, and the name of your school and your school's district. Huwag po natin kakalimutan yon. So, yung ating pong criteria for judging, of course, nandyan po ang vocal technique. Dito po sa vocal technique, makikita natin yung tone quality, the breath support, the intonation, the diction, and articulation. And we will be giving a weight of 50% po. And then, the expression performance. Paano ba yan? How will the performer is able to express the meaning and mood of the song? Yan yung sinasabi nila na kailangan lagyan natin ng feeling. No? Feelings, So, yes. yung drama ng kanta. Hindi yung kumakanta kang para ka lang tuod ng... Yes po. And that is 25%. And for the rhythm and tempo, which is the voice in relation to the music, baka naman nauuna ka doon sa kanta. O nanguhuli ka doon sa kanta. So Yes. that is 25% with an overall total of 100%. So yun po. So siguro po, itong pinaka-aabangan din po siguro itong singing teacher na ito. Kasi malay po nyo, isa sa mga teachers natin mapupunta rin ng tawag ng tanghalan. Yes, ma'am. At sino man ang mananalo sa inyo, kakanta po dito. Before we Yes. start the program, aawit po kayo dito. Makikiduwit po kayo kay Maestro Joseph po. We'll try. Madam Dulce, thank you so much. Thank you rin po. Ayan. At least malinaw po yung mga kaibigan. We now go to Gawad Bayaning Guro 2020, Madam Beverly Cruz. Madam Beverly, ano itong Gawad Bayaning Guro 2020? Yes, sir. Thank you so much po. Magandang umaga po muli. Sa title pa lang po ng event, Gawad Bayaning Guro 2020, ang scope ay napakalawat at napaka-significant. Ang event na ito ay natatangi bilang pagkilala sa responsibilidad na ginagampanan ng ating mga kaguruan. Yes, ma'am. Kinikilala po natin sa napakataas na posisyon ang halaga ng edukasyon. At kung gaano po natin ito kinikilala, ganoon din dapat natin kilalanin ang obligasyon na ginagampanan ng ating mga guro. Sapagkat Yes. ang ating mga kaguruhan, sila po ang humuhubog sa katauhan ng ating mga anak sa kanilang magiging katayuan in the future. Kaya po, sa pagkakataong ito, sa pagkilala sa kanilang very significant na contribution, ang ating pong SDO1 Pangasinan sa pamumuno ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Felicias, kasama po ang ating dalawang assistant superintendents at mga cheers. Gusto ko rin pong i-acknowledge siyempre ang prime mover ng lahat ng mga events na ito, si Sir Geoffrey
in observance of our National Teachers Month, World Teachers Day celebration ng SDO1 Pangasinan, ang isa nga po dito ay ang Gawad Bayaning Guro 2020. Actually, sir, nag-umpisa po ang programa or contest na ito ng last year. Last year. Opo, wherein nagkaroon po tayo ng 8 na bayaning guro at sila po ay nabigyan ng gawan, yung award. Yes, at the ma'am. same time, tumanggap din po sila ng material reward coming from our schools division superintendent. Yung material reward na yun ay gamit po nila ngayon as they traverse their function as educators. Yes. po. So, madam, itong Gawad Bayaning Guro 2020, hindi lang isa ang gurong mananalo dito. Kung sino talaga yung mag-qualify with regardless of kung sila ay 8 tulad last year, 8, or pwede rin maging 10 for as long as they qualify doon sa mga criteria na inilatag po natin for the search ng Gawad Bayaning Guro 2020. Yes, sir. Meron po tayong parang guidelines or mechanics. Actually po, ang advice po natin sa field ay dapat mag-submit po bawat distrito. Kasi we have 33 districts. Yes. Pero ngayon po, ang pagkakaalam po ay naging 31 districts na lang po. So, 31 districts magsisend po ng kanilang respective entries. So, Opo. there will be 33 entries. Pero we expect, syempre po, hindi naman po pipili ang district supervisor, hindi naman po yan pinpointing eh. Yes. Kasi magkakaroon din po ng elimination or assessment at the district level. Sa dami po ng mga teachers natin, definitely marami pong gustong sumali, knowing yung kanilang noble contribution as being educators. Yes, ma'am. So, 31 entries po ang ine-expect namin na darating sa division level. And yung 31 entries na yun po, ang praise committee natin, sila po ang designated evaluators doon po sa kanilang mga documents. Kasi po dito, sir, although we suggested po na ang submission po ng entry ay 5-page write-up at ito po ay video recorded, not more than 3 minutes. Yes, ma'am. Okay po, pwedeng less than pero not more than. Okay. And kailangan din po ang support documents. Kung isasubmit po nila ito via doon sa link provided doon sa page ng lahat ng mga created na para po sa lahat ng mga events na ito. At doon po namin titignan yung mga different entries. And then we will set a time with all the designated committees po. I think that will be before October 8. October 8 kasi yung sa lahat po. Yes, ma'am. Pero ang submission po ng entry ng Gawad Bayaning Guro ay hanggang October 2 lang po. October 2? Yes po. Bakit hanggang October 2 lang? Dahil nga po sabi natin, magkakaroon kasi ng document assessment ng praise committee. Yes, opo. Okay po. At doon sa 31 entries na yon, magkakaroon po tayo ng winners na 5 po. 5. 5. Okay. So, limited sa 5 na ngayon? Opo. Yun po Okay. yung nakalagay sa ating general guidelines. Okay. So, we're going to choose 5 winners for this. Natatanggap po ng award na to as Gawad Bayaning Guro 2020. Ano ha? So, ito ma'am, when we speak of exemplary something like out of the box na activity na ginagawa ng isang teacher. Yes po. At hindi lang sa loob ng classroom, kundi maging sa community, kung paano siya ginagalang bilang isang guro, hindi lang sa loob ng classroom ng kanyang mga estudyante, kundi kung paano rin siya ginagalang bilang isang guro sa kanyang komunidad. Yes po. With some activities na ginagawa niya para makatulong sa kanyang mga kapwa. Yes po. Yun. So that's exemplary mga kaibigan. Alam ko maraming gurong ganyan na pati sa pagtatanim, tinuturuan nila yung mga magsasaka. They share their knowledge. Sabi nga nila ng mga unang panahon, pagka siguro si maestro ang tawag nila actually or madam ang tawag nila. Kapag sinabi mong ganyan maestro, madam, talagang napakataas ng pagtingin ng mga tao sa baryo talaga. Yes, sa po. komunidad. Oo. So, ang
po natin last year ay nakafocus sa kanilang accomplishments as being educators. And yung accomplishments nila as being professionals. But this time po, titignan natin into deeper view or deeper aspects, yung meaningful aspect po, titignan natin yung kanilang, sabi niyo nga po kanina, yung kanilang role as a whole, not only as teachers dito po sa school, kundi as educators sa buong komunidad. Yes, ma'am. And this time po, idadagdag din po natin yung kanilang significant contribution or noble contribution, participation, especially po yung addressing urgent, pressing concerns like itong COVID crisis po natin na alam natin napakahirap, pero ang mga teachers po natin, despite yung situation ng COVID, lalo na po ng lockdown, ang mga teachers po natin, alam natin na highly energetic pa rin po silang tumugon doon sa mga suggested activities natin. Very overwhelming po yung nakita natin participation nila. Hindi lang po yung paggawa nila doon, kundi yung pagtulong nila, yung kabayanihan nila, yung nga po, kabayanihan na ginawa nila addressing COVID situation. At the same time po, yung kanilang ginawang paghahanda para po sa pag-uumpisa ng klase, the new normal. So, bagong criteria po yung mga kaibigan. So, Madam Beverly, Sir Mark, and Madam Dulce, maraming salamat at good luck po sa ating mga kaguruhan, sa ating mga non-teaching personnel sa kanilang pagsali sa contest na yan na inilatag po natin sa kanila. Happy Teachers Day po sa inyong lahat. Thank you, sir. Yan. So, hanggang sa muli mga kaibigan, sa isa pang edisyon ng ating Leksyon Pangasinan Radyo na Paralan Pa. In behalf of my partner, si Sir Richard Marsan, ito pang yung lingkod, Joseph Canilang Bacani, at saka sa technical side, nakasama naman po natin si Sir Jason, at sa station natin, si Engineer Ernesto Erning Tamundong. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, at magbabalik po kami bukas muli sa isa pang edisyon ng ating Leksyon Pangasinan Radyo na Paralan Pa. Happy to serve! Happy to serve! Thank you po. Thank you, sir. Thank you.